Dating Marines naman pinanindigan ang akusasyong mali-maletang pera na idinala sa pinangalanang mambabatas. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-ulat ni Bombo Grant Hilario. Naglabas na reaksyon si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ukol sa isinumiteng joint affidavit ng nagpakilalang 18 dating sundalo sa tanggapan ng Tanod Bayan. Sa isang panayam, kanyang ibinahagi ang pagtataka kung bakit sa 18 katao ay magkakapareho ang naging testimonya o karanasan hinggil sa kanilang sinumpang salaysay. Imposible anya ito sa loob ng halos 2 taong saklaw ng kanilang affidavits o mga salaysay na idinala sa Office of the Ombudsman. Kung kaya't hinimok ng opisyal ang abogadong nanguna sa mga ito na si Attorney Levito Baligod na isumite at ipakita sa kanila ang magkakahiwalay na affidavits ng 18 mga dating sundalo. Sa isang affidavit anya raw kasi ay dito inilalahad ng isang individual ang kanyang personal na nalalaman kaugnay sa naturang usapin, habang kanya namang kinumpirma ang pakikipagpulong kina dating Senador Antonio Trillanes IV, Philippine National Police General Nicolas Torre III, kasama pati ilang investigador ng International Criminal Court sa mismong bahay niya sa lungsod ng Makati. Sa joint affidavit kasi na isinumite ni na Attorney Baligod ay idinawit maging pangalan ni Ombudsman Remulla, partikular sa ginawa nito bilang dating kalihim ng Department of Justice. Makikita niya doon na actually nakikipag-usap siya sa ICC, siya ang alter ego ng presidente, at ang official statement ng Malacanang is that the government of the Republic of the Philippines will never cooperate with the ICC. And yet you have a high-ranking official of the government, no less than the Secretary of the Department of Justice, cooperating with the ICC. And we have a maxim in law that what you are prohibited to do directly, you cannot do indirectly. Paliwanag naman ng Ombudsman Remulla na ang ginawa lamang nila ay para sa pagbibigay ng proteksyon sa mga testigong Pilipino. Samantala, pinanindigan naman ng nagpakilalang mga dating Marines ang mga nakapaloob sa kanilang isinumiteng sinumpang salaysay. Kabilang narito ang pag-deliver umano ng mali-maletang mga pera mula kay former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, pati sa ilang mga opisyal ng pamahalaan. Maging mga mamabatas o kinatawan sa Kongreso ay idinawit kasama si former Marikina 2nd District Representative Estela Kimbo. Sa isang panayam kina Bernard Tube at Benny Bulantate, kabilang sa mga dating sundalo, sila'y nanindigan sa testimonya ng hatid ng mga maleta na puno ng pera sa bahay ng idinawit na dating kongresista. Suportado nila ito ng mga larawan at tiniyak pang pagmamay-ari nito ang naturang bahay. Base sa joint affidavit, sinasabing laman ng isang malaking maleta na idine-deliver ay higit kumulang 50 hanggang 70 milyong pisong halaga, habang ang maliliit na maya naglalaman ng nasa 15 hanggang 25 milyong piso. Si Kimbo ay naging miyembro ng naganap na Bicameral Conference Committee at nagsilbing Vice Chairperson ng House Appropriations Committee sa naganap na deliberasyon ng 2025 National Budget. Kaugnay pa rito, ang Department of Justice na may inihayag ang pagiging bukas ng tanggapan sa kalimuling italaga ng Office of the Ombudsman magsagawa ng investigasyon. Ito'y ayon sa ibinahagi ng tagapagsalita na si Attorney Polo Martinez ng naturang kagawaran. Opo, so meron pong standing memorandum of agreement ang DOJ with the Ombudsman. So if the Ombudsman deems it proper to deputize us for the conduct of investigation of any case, hindi lang po ito, no, that applies generally, then yes, of course, we will conduct the PI. As long as may agreement po ang Ombudsman, Office of the Ombudsman and DOJ. Bukas ang Bombo Radyo para sa paliwanag o di kaya paglilinaw ng mga idinawit at isinangkot ng mga opisyal hinggil sa mga aligasyon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.